Magandang araw mga banateros. Naku po, matindi yung pag-uusapan natin ngayon ha. Kasi si Marcoleta ho, nako, ang tindi ng mga binitawan ho dito laban sa mga abogado at sa mga huwes na nagmamagaling-magaling dyan. Oh, ay lupit talaga ni Marcoleta. Iba ho talaga itong maman to. Ito ang tinatawag nating, hindi nga natin pwedeng sabihing Miriam Defensor lang. Kasi si Miriam Defensor, alam naman nating matalino yun. Pero alam natin hindi niya minsan na naipapaliwanag ng ganoon ang kanyang mga sinasabi dahil nga po ito'y medyo Ingles at iba ho ang dating talaga nito ni Marcoleta, pinaghalong tapang at talaga namang masasabi mong merong mga sense ang kanyang sinasabi at talagang ikaw bilang isang mga Pilipino talagang makaka-relate ka at ang lupit ho. Mamaya din pag-uusapan din natin yung ilan naman din pumupuna, kung depende ho yan sa oras. Kasi ho, alam mo, may mga matitinding lumabas ngayon ng mga demonyo. Ewan ko ba? Hindi pala demonyo. Sorry naman. Sorry. Hindi naman demonyo. Ano lang. Anak ng mga demonyo lang, ha? Dahil ho, sa kanila mga pahayag, talaga namang masasabi mong, aba, aba, hindi ka dapat nakasuot ng ganyan. Hindi ka dapat nagpare. Dapat sa'yo, nagsuot ng kakaiba para kasi mamaya pag-usapan natin yan. Unya, sandali lang. Pero pag-usapan muna natin yung kay Marcoleta. Pero bago yan mga kababayan, meron lang akong gustong bigyan sa inyo ng paliwanag at pahayag na napaka-importante po na ito maunawaan ng lahat. Kasi itong si Franco Mabanta ng PGMN. Alam niyo naman yun, di ba? Si Franco Mabanta ng PGMN. Meron po siyang nirelease na video. Tapos, yun sa video na niya yun, doon siya pumalag. Doon sa akusasyon sa kanya ni Director Matibag na di umano daw siya ay nag-extort ng money kay Romualdez. Kaya po siya nakulong at nahuli. Nagkaroon po ng entrapment, although ang sinasabi niya ay set up daw. Pero entrapment po yun. Pero gayon pa man, ganito lang ho yun. Kasi may mahaba yung video niya, 1 oras at mahigit. Kanya-kanyang reaction po ang mga taong bayan. At kahit po ang ilang mga vlogger ay nag-react din po. Syempre, di tayo pahuli. Magre-react. Hindi naman sa ganun. Kaya lang, mga kababayan, gusto ko rin mag-react. Dahil po, personally, I know this person. I mean, kilala ko itong tao na ito. And wala naman po akong masamang dugo sa kanya o masamang ano sa kanya. Pero gayon pa man, pupunahin natin. Kasi sabi ko nga sa inyo sa Banat Bay, basta si Banat Bay, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Hindi ko po ugaling sumipsip. Hindi ko po ugaling pumanig lamang sa'yo dahil kaibigan ka o kakilala ka. Hindi ko po ugali yun. Talagang pag ikaw medyo may ginawang mali, may pupunahin kita. Maybe, siguro kung kakilala, kaibigan, malamang, medyo baspinis ng konti yung pagbanat ko sa'yo. Pero gayon pa man, I will point out to you what is wrong. Kung ano yung mali mong ginawa, ipo-point out ko sa'yo. Hindi pwedeng hindi. Halimbawa na lang nitong kay Franco Mabanta. Hindi naman po natin siya close, pero nakapunta na po tayo sa bahay niya, naimbitahan na rin po niya tayo at dati nakakasama namin. Pero sasabihin ko sa inyo, kasi medyo sablay para sa akin. Para sa akin po sablay ho yung kanyang video in a sense sa mga ilang bagay. At yan po ang aking ilalahad ngayong araw na ito. Di ba? Actually, talagang isinulat ko pa nga yun Dahil ayokong may makalimutan. At akin pong sasabihin sa inyo. Una, itong video na to, kailangan maintindihan natin ng context. Ano po ang context nitong video na ito? Itong video na po ito ay after niyang makalaya nung siya po ay nahulit, nakulong because of extortion. Okay? At ang isa sa mga lagi niyang paulit-ulit na binabanggit ay si Romualdez. To be honest with you, there is nothing new. Yung mga sinasabi niya, walang bago doon. Pero ang isang kapuna-puna ay number 1 ay paulit-ulit niyang inililigtas si Bongbong Marcos. Na gayon pa man ay
Alam naman ng bawat isang Pilipino na ang budget ng Pilipinas ay nagsisimula sa kanya, sa executive branch. Sila ang gumagawa ng budget. Ini-edit lamang o sabi na nating yan po ay inaayos, binabalangka sa Kamara at sa Senado. Pero ako mas gusto ko yung term na ini-edit. Bakit? Parang sa video, di ba, ini-edit, tinatanggal, binabawasan, dinadagdagan, nilalaksan, doon nilalakihan ng budget. So, ini-edit lamang sa Kamara. Gayunpaman, okay sana na kung ini-edit sa Kamara tapos after nun, batas na. Yeah? Hindi ho eh. Hindi ho. Pagkatapos po nun, re-reviewin ng presidente at pipirmahan ng presidente. So the final say pagdating sa budget ay ang presidente. Kaya hindi mo pwedeng sabihin walang kinalaman ng presidente sa matinding korupsyon na nangyari nung mga nakaraang budget. At pinaulit-ulit pa. As a matter of fact, as in PAK, as a matter of fact, mga kababayan, isang malaking iskandalo doon. Actually, dalawa yung nakita kong iskandalo doon eh. Number 1 yung sa PhilHealth. Yung pagtanggal ng budget at nilipat. Although naabsuelto na ombudsman, si Recto, dahil alam naman po natin na kanila ang ombudsman. But it doesn't mean walang katiwaliang nangyari doon para sa akin. Ito yung opinion ko lamang. Bakit to kanyo? Mantakin mo tanggalin yung budget doon, ilipat sa iba. Una yon. Ang tanong, may kagagawan ba si Romualdez doon? O kagagawan yon ng mismong direct na tauhan ng Pangulo? At I don't think that he would sign it without knowing it. Is he fucking stupid or is he fucking high? Sorry for the term ginagaya ko lang yung kanyang video. Ni Franco Mabanta na pa English. Sorry, tanggalin ko na nga yun. Delete, paki-delete na lang yun. Hindi kasi may sabi ng iba, Banat ba, lakas-lakas ng boses mo. Pag nanonood kami ng video-video, tsaka nakikita sa maririnig ng mga bata. Pasensya na, hindi na ulitin. sorry naman. Una yun yung PhilHealth. Pangalawa yung sa insurance, yung bank insurance. Nakalimutan ko na kung ano yung exact word Pero dun sa bank insurance na yun, yung budget na gagamitin kung sakasakaling magkaroon ng bulilyaso sa banking system ng Pilipinas, yung insurance na yun na magbabayad sa mga Pilipino. Na supposedly, dapat merong certain amount yan. Ang laki ng binawas. Kaya nga, ang tanong ng mga taong bayan, paano kung nagkaloko-loko ang bangko, paano kami babayaran? Kasi labag sa batas yung ganun. Sobrang binawasan. Again, the question is this. Kagagawan ba ni Romualdez yun? Linawin ko mga kababayan, hindi ko nililigtas si Romualdez dito. Ang sinasabi ko lang dito, kagagawan yun ni Marcos at ng kanya mga tauhan. So, unang punto ko doon sa Franco Mabanta video, revenge video. Bakit ko tinawag na revenge video? Revenge lang yun kay Romualdez. It's not really for Marcos. Inililigtas niya si Marcos. Paulit-ulit niya sinasabi that Marcos is a good man. And I can see what he is doing. You know what? Sumisip-sip siya kay Marcos. Ang tanong, dahil ba gusto mong maabsuelto sa iyong kaso? Kaya ka sumisip-sip at hindi mo dinadamay si Marcos at si Romualdez lang? Ang binabanatan mo ng todo-todo? Yes, totoo yung mga sinabi mo na kay Romualdez, yung mga korupsyon na pinagbibintang mo. Ako naniniwala din ako doon. Ang taong bayan naniniwala doon. Kasi alam na namin yan As a matter of fact, paulit-ulit na nga namin sinasabi yan sa aming mga vlog at sa social media, paulit-ulit na lumalabas yan. Hindi ikaw ang unang nagsabi niyan. Na what you are claiming dun sa video na yun. Pero sobrang pagliligtas ang ginawa niya kay Marcos doon. That's my first
opinion and first observation do sa video na yun. Sobrang niligtas niya si Marcos. Sobrang sumisip-sip siya kay Marcos. For what reason? Your guess is good as mine. Yun. Di ba? Dahil gusto mo maabsuelto sa kaso mo? Ay, ako nagtatanong lang. Pangalawa, yung video na yon is entirely out of anger and revenge to Romualdez. As a matter of fact, meron pa siya dong 5 points how para paano babawian si Romualdez. Kung paano i-dedicate yung PGMN para bawian si Romualdez. Walang problema. Banata mo ng banata si Romualdez. As a matter of fact, isa yan sa mga culprit ng mga kaso ko. Hindi man siya direktang nagkaso sa akin, pero according to what I heard from my source, siya ang may gustong magkakaso sa akin. Kaya hindi ako papanig dyan. Pero yung video mo, it's really entirely a revenge to Romualdez because Romualdez napakulong ka. What is wrong with that? For me, there is really masasabi nating hindi maganda o sobrang tindi ng galit mo ay hindi maganda dahil po baka mag-imbento ka na lang. So sa madaling salita, ganito yon. When you criticize a person, when you give your own opinion to a person, not because you are angry to that person, pero dahil meron kang nakikitang mali. Kung ikaw man ay bumatikos, kung ikaw man ay bumanat doon sa tao na yon, dahil mali yung ginagawa niya, not because pinakulong ka niya. Hindi out of revenge, kung hindi because you are seeing something wrong. Bakit ko nasabi yan? Kasi or else you will be like Trillanes, na bitter kay Pangulong Duterte. Now he is inventing facts against the Duterte. Anong pinagkaiba mo? Kung out of revenge lang ang ginagawa mo. Kung lalaban ka man sa laban na ito, one, because you're seeing something wrong, may banat ka dahil mali ang tao na yon. Pangalawa, because you love your country and ayaw mo sa korupsyon. Not because napakulong ka. That's my second observation. At ang pangatlong observation natin ay yung tila inangat mo lang ng todo-todo ang PGMN. At parang binaliwala mo na ang effort ng iba. Meron ka pa dong graphics na SMNI, Rappler, pero ikaw ang PGMN at ikaw ang pinakabinanatan. Hello! Are you listening to yourself or are you blind? I won't speak for Rappler, but dito sa part ng SMNI, I will. Bakit? I am part of it. I am part of the persecution na ginawa nitong gobyerno na ito at especially sa mga Romualdez. Don't ever forget, ang unang tinarget ay si Ka Eric at saka si Ma'am Lorraine Badoy. Si Yusek Badoy. Sila ang unang tinarget. Sila unang pinakulong sa kamera without due process. Sa'yo may due process pa. Sa kanila, wala na. Another example. If you are the founder of PGMN and you were jailed, but now you are outside, nakapag-bail ka. The SMNI founder, Pastor Kibuloy, is still in jail. Nakikipaglaban. Lumalaban pa rin ang SMNI. Kahit nakakulong na yon, pastor na yon, na nag-found ng SMNI. Hindi pinapayaga mag-bail. Kahit mahina talaga ang mga ebidensya. I cannot elaborate. Kasi maano ko ng korte. Pero alam ko ang mga ebidensya. At sobrang hina
sobrang walang kwenta. Sobrang tindi ng ginagawang panggigipit kay Pastor. To the point hanggang ngayon, kahit sobrang hina ng mga ebidensya, dismiss na sa Amerika. Yun ang pinagbabasihan nila. Ngayon, nakakulong pa rin yung founder ng SMNI. Ikaw malaya kang kumukuya-kuya-kuy. Tapos you have the guts to say, kayo ang tinarget lang ni Romualdez. Again I'm not saying this because I am trying to compete against you. No, we are not. Malayong malayo ang SMNI sa'yo. Malayong malayo. The integrity of SMNI, malayong malayo sa inyo. Kayo ay bagong sulpot, online lang kayo. Hindi yan ang punto ko dito. My point here is this. Ang daming nag-e-effort, mga vloggers, social media netizens, influencers, ang daming nag-e-effort as if kayo lang ang tinarget, kayo lang ang bayani. That is sobrang narsisismo, brother. Sa totoo lang. Baguhin mo yan. Kitang-kita yung pagiging narsisismo sa video mo. Lahat ng credit, parang ikaw lang ang binanatan, kayo lang ni CJ Hero ang binanatan, kayo lang ang magaling, kayo lang. Hello? Alam mo ba na halos lahat ng anchor ng SMNI ay nakademanda? Kahit nga hindi nakaupo at nag-a-anchor, basta parte ng management ng SMNI nakademanda. Alam mo ba yun? Hindi. Sa inyo, ilan lang kayo nakademanda? 2 lang o ikaw lang? Malaya pa kay lahat. Dito halos lahat kami nakademanda. Tapos sasabihin mo, kayo ang binabanatan, kami ang target ni Martin Romualdez. Hindi. Ikaw lang ang nag-extort di umano, allegedly. Yun ang kinadahilanan kung bakit ka nakulong. Let's put maglagay tayo ng facts dito. Nakulong ka because you were allegedly accused of extorting Romualdez. Etong mga to, nakulong dahil sa libel, dahil sa pakikipagtalaktakan, at dahil sinasabi namin ang katiwalian sa gobyerno. Kaya nakakulong, kaya kami dinimanda. Because of that, not because of anything else. Not because we tried to extort Romualdez. Walang ganun. And again, I am not saying this because pinaglalaban ko lang ang SMNI. No. Kasi kahit nga po kami, okay, mga vloggers, mga mali talaga yung style mo na as if akala mo ikaw lang nakikipaglaban. Huwag ganun. Sa totoo lang, ako nga. Magderechuhan na tayo. Maghanap ka sa YouTube. Iba kasi yung Facebook. Ang Facebook madaling anuhin yan . Maghanap ka ng totoong vlogger na mas mataas pa sa views at engagement ng banateros. O wag na lang ako. Pero kung gusto mo, sige, gamitin mo na lang ako. Maghanap ka. Pero nakita mo bang nagyabang kami? O particular ako. I cannot speak for others. Hindi ko naman nababantayan ng lahat ng post nila. For me, narinig mo ba ako nagsabing, ako lang ang nakikipaglaban? Hindi. As a matter of fact, I don't see myself as the one. I don't. Kasi hanga ako doon sa mga nagrarally, nasa karsada. Hanga ako doon sa mga vloggers na nasa kalsada na I cannot do. Pero ikaw, parang ikaw lang talagang nakipaglaban? Huwag ganun. Alam mo, huling taong ganyan, si Thinking Pinoy. Nung panahon ng mga Duterte, as if siya lang ang pinakamagaling. Siya lang ang nakikipaglaban. Kita mo, lumipat din. So what do I mean? Huwag mo itsaperahin yung ibang tao. Ako, I'm not fighting for SMNI. I'm fighting for every vloggers na nakikipaglaban. Kahit nga hindi vloggers kahit yung mga nagsasalita lang. Ako minsan, kunwari pumupunta ako ng rally,
Tawag sila ng tawag para mag-speech ako. Nahihiya ako eh. Kasi ang daming magagaling magsalita doon sa mga nagrarally. Ang daming magaling mag-speech doon sa nagrarally. At saka, sila yun eh. Magaling talaga sila. Maano sila? Matapang, magaling, matyaga, masipag. I cannot compare myself to them. They're good. Ako siguro may konting talent sa pagpapaliwanag at pagpapatawa ng konti at saka sa kagwapuhan. Dede, biro lang. Magagalit si Coach Oli. Oy, ako yon. Di ba? Pero yun eh. Oh, isa pa. Kasi parang generalize niya yung mga bumatikos doon sa video, yung quote-unquote video na dahilan kung bakit daw in-extort si Romualdez, yung video na nilabas ni CJ Hero. Yung mga bumatikos doon, para bagang troll lang o against lang sa kanya. No. Isa ako doon sa nagsabing walang bago doon sa video na yun. Walang bago. Ang meron lang bago, magaling lang gumawa yung graphic artist ninyo. Palakpakan natin yung graphic artist nyo. Yung editor ninyo na magaling sa AI, palakpakan natin. Magaling kayo. Pero with terms of the content, walang bago dun. Sa sinabi ni CJ Hero. So ano ibig ko sabihin? Hindi ko sinasabing pangit ha. Ang sinasabi ko, yun yung reaction ko. And generalize mo na yung mga bumatikos dun sa video ay para bagang troll lang. Hindi ho. Hindi ho troll lahat. Hindi porket binatikos ka ng tao, troll na lahat. Hindi ganun yun. Eh ako nga, di ko nga pinapansin yan eh. Oo, may troll, may bashers, pero may mga lehitimong tao din na bumabatikos sa'yo. Tanggapin mo. Again Brother Franco, this is not to bring you down. This is not to malign you or to condemn you of your... Ako, I'm happy that you found a new purpose in your life. I thank God that Jesus found you. But again, I am correcting you, rebuking you sa paggamit mo doon. Always remember, it is not your effort. Wag lang ikaw, puro ikaw. Kasi ang taong huling nagsabi niyang ikaw, ako. Ayun, bumaligtad na. At paulit-ulit ko rin sinasabi yan sa aking vlog. Pag ang isang vlogger, paulit-ulit na siya lang ang bayani, ako lang magaling, ako lang. Maniwala kayo, babagsak yan. Bakit? Yan ang number one na binibigay ng demonyo ni Satanas sa isang tao. That he would think that he is the best. That he is good. He is the only one. Yan ang taong babagsak. Paulit-ulit ko sinasabi yan. I'm not using the scripture against you Pero ganun po ang nangyari kay Lucifer. Dahil sa sobrang ningning niya, sa sobrang ganda niya, sa sobrang talento niya, he declared himself as greater than God. Kasi nga, it's puro ako. The world does not revolve around you, Franco Mabanta, or the PGMN. This fight does not belong to you alone. Kasi parang ang dating, ikaw lang ang nakikipaglaban. Oo, ikaw lang ang talagang bitter na bitter kay Romualdez. Pero kaming mga other netizens, not just the station, but other netizens and vloggers, nakikipaglaban because we love our country. And we hate to see our country na bumabagsak na, dumadaus-dus na. Yeah, of course, hindi perfect. Merong may motibong iba dyan. Pero syempre, wag mo namang lahatin na ikaw lang ang parang bayani dito. Again ulitin ko. Itsapuera nyo na ako. Itabi nyo na ako.
ako'y walang kwentang vlogger. Okay? Itabi nyo na ako. Maraming mas magaling dyan. Maraming mas nakikipaglaban dyan. Mas maraming masasabi nating matapang. Hindi po ako matapang. Matakaw, oo. Naamoy ko yung chicken adobo. Ayop yan. Kasi naman nag-order pa ang chicken adobo. Di ba? Ayun lang sa akin. Yun na yung komento ko. Okay? Opo na kay Marcoleta! Banat ba? Masyado namang mainit ang ulo mo. Hindi kasi alam mo, yan ang ayoko talaga sa sa mga tao. Huwag niyong angkinin ang anyone na Kaya nga 'di ba yung Rage Coalition, talagang sabi ko nga, alam mo, ewan ko kung lumabas na ngayon yung interview namin kay Congressman Mike Defensor, nung ini-interview ko siya, yung ina-acknowledge niya lahat ng mga taong nakikipaglaban, sabi ko, this person is the right person talaga na to coordinate or one of the leaders ng Rage Coalition. Kasi hindi sarili lang niya iniisip niya. Lagi niyang ina-acknowledge yung mga taong nakikipaglaban pa doon. Ang dami-dami pa ito na nga lang 18 Marines At saka yung Brave 18 and the Fearless 14. Di ba? Yan talagang tunay na bayani. Talagang yung buhay nila, yung kanilang, ako'y nasasaktan doon sa video, alam mo yun na nararamdaman ko ikaw na bayani! Ikaw na! Ang daming-daming ibang nakikipaglaban. Ito ngang Brave 18. Di ba? Halos namatayan na sila, gutom sila, jobless sila, in fear sa kanilang buhay. Kasi alam mo, kasi masyado natin pinoportray na yung mga Brave 18 o yung mga ex-Marines ay sobrang matatapang. I know matapang sila, pero tao rin yan. Nakakaramdam din yan ng worry, nakakaramdam din yan ng kaba, ng takot, not only for their life, but dun sa kanilang mga pamilya. Kaya nga to claim as if you are the only one fighting against Romualdez, woo! I cannot. Hindi ko talaga mapapalagpas yun. Kahit kakilala ko ito si Franco Mabanta. Pasensya ka na, brother, hindi ako galit sa'yo. Intense lang. Kaya lang mali Mali. Na para ikaw lang talaga ang nag-expose, kayo lang ni CJ. Hindi kayo na, magsama kayo. Na kayo lang ni CJ Hero ang nag-expose. Si CJ Hero lang ang magaling. Ang dami dyan na nag-expose bago pa kayo. Number 1 dyan si BP Sara Duterte. Si Congressman Ungab. Si Marcoleta. Ano sinasabi mong kayo lang? Si CJ Hero lang ang bayani. Jowa mo ba yan? Hindi, yung kagad yung jowa mo ba yan? Masyado mong inaangat? O masyado ka sumisip-sip? Huwag ganun. Pangit panoorin natin itong si kay Marcoleta. Ang ganda kasi ng mga banat niya dito Chatamate. Ayan. Ayan. Pasok! Mambabatas na nandun sa House of Representatives. Huwag na lang nating banggitin ang pangalan. Di na po. Pero alam ko, chairman yata ng isang committee yun Ang sabi niya, abay, ang nakasulat dun of all its members. Yeah. Sabi niya, ng lahat ng miyembro So may pinabanggit siya doon na doon ay ikinakapit yung majority. Kasi ang opisyal ng Senado, lalo na yung presidente ng Senado, Opo. At yung speaker ng House of Representatives, ito yung dalawang pinuno ng dalawang kapulungan. Ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Sinasabi kasi doon, the Senate President and the Speaker of the House of Representatives shall be elected by the majority of all its respective members. Parang ganyan. So,
binibigyan nila ngayon ng isang pakahulugan yung of all its members. Oo. So, sinasabi niya doon sa kanyang blog o doon sa kanyang pahayag, Sa kanyang post. Opo. sa post, Oo. hindi sinabi kang 24 dyan. Oo. Ang sinabi lang of all its members. Oo. Eh para bang hindi. Balikan po ninyo yung Section 2, Article 6 ng ating saligang batas. Ang sinasabi po dyan, ang bilang ng mga senador ng ating republika ay 24. 24. Oo. Ibig sabihin, hindi niya nabasa yun. Wala raw sinasabing Ang saligang 24 doon sa mismong kinukot niya. Wala doon. Pero tingnan mo yung Section 1. Section, Kung ilan ang senador. Magsimula ka doon. Oo. Kasi yung Section 1, the Senate. Opo. At saka yung House of Representatives. Yes At po. sa Section 2, ang senador, sabi niya, ay 24. Ayun. Karugtong pala. Bakit hindi niya nakita yun? Oo. Kasi kaya niya sinasabi yon. Gusto nilang palabasin ngayon doon sa kanilang pinag-iisang konklusyon ngayon at argumento na nagsasama-sama na sila eh. Kaya kanina, minabuti kong umpisa ng aking pagsasalita sa mga kulay ng watawat. Opo. Dito merong kulay pink, Opo. merong kulay berde, Oo. merong kulay pinaghalong shade ng berde at saka pink. Hindi ko maintindihan kung paano na tayo eh. Kasi nga pinipilit nila na kapag ka ang isang senador ay kamukha ni Senador Bato ay Nagtatago. nagtatago Oo. sa kadahilan ng alam na natin. Oo. At yung isa naman ay nakapiit ngayon. Nakapiit. Yes dahil po. nga siya ay sinampahan ng demandang plunder at iba pa. Ang gusto nilang palabasin at gustong ipaunawa sa ating mamamayan, yung dalawang yon Hindi na senador. hindi nakasali. Yun, ang mabigat. Oo. Sa makatwid, hindi na 24, sabi nilang ganon, sapagkat yung isa na nakukulong, suspendido. Oo. Kasi tinitingnan nila yung Section 5 ng ating plunder law na pwede kang suspendihin ng Opo. sandigang bayan. Kapag kinasuhan ka ng Oo. plunder, yes po. So sa kanilang argumento, kapag pinaniwalaan mo, huwag niyo papansinin yung nakalagay sa Section 2 na 24 ang senador kasi yung isa nawawala. Yung isa naman nakapiit. Nakakulong. Oo. So sa ngayon, kanya, ang aktibong miyembro lang, 22. Dalawa. Oo. So ngayon, pag kinuwenta mo kanya yung majority, ang denominator mo 22. Oo. Doon do ibabase sa 22. Doon ibabase. Oo. So kung halimbawa 22 ng denominator mo, Nelson, Yan yung importante ho eh. Alam mo, napaka-importante niyan. Basic yan, sabi nga, sa pagbabasa. Yung sinatawag na context. You just do not quote something, tapos hindi mo titignan yung context. Yung sinasabi nilang majority, nakasulat na nga Section 2 na dapat 24 ang senator. So when you say majority of the members, nandun yun. Kaya nga 24 eh. And again, masamang masamang, kung titignan mo ang espiritu, sabi nga, the spirit of the law itself. The 1987 Constitution was created out of the martial law. Ibig sabihin, yung pagiging diktador ni Marcos. Ginawa ito kasi nung panahon ni Marcos, pinagkakukulong niya lahat ng kalaban niya. Kaya nga po, ang laki ng pinagkaiba nung 1935 Constitution at iba pang mga ginagamit nilang jurisprudence o mga kaso noon na napagdesisyonan ng Supreme Court kesa ngayong 1987. Kaya nga, dinitalye ng 1987 Constitution yung importante na dapat all members. Yung 24. Ang linaw-linaw nun. Kasi kung hindi iyan, ganyan, ang gagawin lang ng presidente, lahat ng kalaban niya ipakukulong niya. Tulad na nangyayari ngayon. At pag nakulong yun, bababa na ngayon yung total, bababa na rin ngayon yung majority. As simple as that. That's the spirit of the Constitution to protect, even ipakulong mo lahat, basta nakalagay dyan, all members. And particular, nasa Section 2, 24 ang membro.
Kaya nga, this is really, medyo lumala na sila, nag-level up na. From Bendalo, naging Benda Constitution na. Hayop. Alam mo, yung mga ganyang galawan nitong mga nasa gobyerno natin, talagang ito eh. Sobrang yung pagiging diktador nila, parang ginagawa na nilang state-sponsored. Alam mo yun, parang, kasi nung panahon ni Marcos, senior, nagde-declare siya ng martial law, yung pagiging diktador, nakikita. Ito parang pinapailalim lang eh. Parang ginagawa, lantaran, pero pinapailalim in such a way na kinukuha lahat ng tagapagsalita. Halimbawa, ang page 3 media. Ano pa? Ang quote-unquote Illuminaries. Di ba? Hindi natin alam kung for what purpose. Because they were offended by the father, by Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Magtataka ka talaga eh. Oho. Ilan ang quorum base sa 22? At 22 divided by 2 plus 1. Oh, ilan? Magiging 12 na lang. O kaya sasabihin niya, tama yung ginawa namin. Ayun. Kaya 12 kami kanya. Legal kami. Majority kami. May quorum. Saan ka nakakitang pangangatwira na ganyan? At ito malulungkot ka. Hindi ka lang malulungkot eh. Siguro magtatanim ka ng Sama ng loob. sama ng loob. Siphayo siguro yan, Sen. Ano? At siguro parang baka magkaroon ka pa ng feeling na pagka-siphayo. Oo. Mabuti nila mo, naturuan ako kahapon na huwag na mai-stress, Sen. Na-stress na nga po ako nung makalipas na araw eh. Ika-i-stress mo talaga Oo yun po, naku, dami talaga. May-stress talaga tayo eh. Eh di, buti na lang, Lumakas po ang- may mga gabay tayo na. gabay na at may tagubilin na ba? Teka muna, pagka ganyang dumarating ang ganyang pagkakataon, Opo. ganito ang gawin mo. Yan, huwag ka may-stress. Huwag kang may stress, di ba? Oo, Pero itong mga ginawa nilang ito, pwede kang may stress eh. Ay, opo, ano yan eh, stressor eh, ka nga. Bakit hindi ka may stress? Yung mga ibang nagsasalita ng ganitong klaseng argumento, mga deans ng law school eh. Opo. Hindi kaya nila naiisip na maaaring makonfuse lahat ang mga estudyante nila? Ay, yung mga law students talaga, tama Di po ba? kayo. Opo. Paano kaya ito? Alam mo, yung nag-uumpisa pa lang sa law school siguro, baka pre-law pa lang, ano? Oho. Baka hindi na tumuloy yun. Nahihirapan na, paano ang base ng pagbilang eh. Oo, di ba? Nung isang araw, wala ka rito, Nelson, dinidiscuss namin. Aba, nakikita ko yung bilang nila sa baba. Isang full-page advertisement sa isang malapad na dyaryo. Ang title niya napakalaki. Great legal minds agree. Sabi nila, gano'n, ano? Great legal minds, opo. Oo. Pag tiningnan mo, 15 lang, at saka yung iba naman, hindi naman kilala. Nagpapakilalang mga dekano, mga deans Opo. ng mga law schools. Meron ko pa makikita ron, isang former justice ng Korte Suprema. Ako, isa nga po. Bakit hindi ka mai-stress? Pinamamarali talaga niya yung kanyang idea. Isipin mo, ikaw ay naging bahagi ng pinakamataas na hukuman ng ating bansa. Taas-taas ang hukuman, opo. Pagkatapos sasamahan mo yung mga ganun, may stress ka talaga eh. Kung ako din, mananahimik na lang ako, dinala ko yung kibo nun eh. Pagka ganun ng... Nang dahil lamang sa kagustuhan nila na baguhin yung quorum. Dahil talagang mali yung ginawa eh. Mali talaga. Yan ang tingnan mo, kanina pinag-uusapan natin. Lahat ng magsasalita tungkol sa kahalagahan ng araw na ito, gugunitain mo ang kabayanihan, kagitingan ng mga taong nagsipagbuwis ng buhay. At hindi ilan yun dyan, marami rin. Ay, opo naman, At totoo. matagalang pakikipagbaka ito, pakikipaglaban, alang-alang sa kasarinlan at kalayaan ng ating bansa. At isipin pa natin yung mga nagbuwis ng buhay sila. Hindi po hirap lang ha. Buhay talagang ibinuwis nila. Paano para kaya makamit yun. kung yun ay makapagsasalita lang? Oho. Ito ba kanya yung... Ito ba yung pinagbuwisan ko Ito ba ng yung buhay? pinagbuwisan namin ng buhay? Oho.
mas mahirap ang kinalagyan ninyo ngayon. Yung kasing mga ibang kinalaban namin, mga banyaga ito mga foreigners ito na hindi nila alam ang kultura natin, pati yung kasaysayan ng ating mga kababayan. Dahil mga dayuhan sila Oho. pero tayo na ito ngayon. Bakit ganitong ginawa ninyo sa ating bansa? Kapwa Pilipino, no? Di ba? Ang masakit pa doon, Sen, sa araw mismo ng kalayaan, naka-lockdown yata yung Senado, hindi ba? Nilockdown Ginawa atang garrison. Nilockdown, bawal pumasok, bawal lumabas. Kasi sinabi namin ay pagpapatuloy namin yung pagdinig ng flood Yun. control scandal. Oo. Hindi pa kami... Nabanggit kasi natin nung Monday, Sen, kaya tapos pinika pata sa news na Eto muna tayo. 'Di ba napag-usapan na diyan yung pagbanat ni Marcoleta doon sa mga abogado at saka doon sa former justice. Alam mo, ito kasi nga ang ano natin diyan Hindi ko talaga magets kung ito ba yung mga ito ay they are paid. But maybe not. Maybe not or maybe just ayaw lang talaga nila siguro ang mga Duterte. Kaya yung kanilang inclination, lahat ng papabor sa mga Duterte ay kalaban. Hindi natin gusto. Alam mo, marami kasi sa totoo lang, si Pangulong Duterte, marami siyang natapakang ego ng tao. Ayaw na ayaw nung mga, alam mo naman yung mga matataas ang ego. Pag naapakan ang ego niya mga yan, talagang tataniman ka na ng ano niyan. Yung galit niyan, sobra na, sagad sa buto. At kahit ano nang gawin mo, kahit tama ka pa, ikaw ay hindi na nila kakampi, ganun. Marami sa kanila, alam mo naman, binanata ni Pangulong Duterte, naapektuhan yung kanilang trabaho, or parang nayabangan kay Pangulong Duterte. Kaya ganyan ang kanilang naging reaksyon. Kaya every time na merong desisyon that would not or that would favor PRRD, magagalit sila. Halimbawa na lang nitong 7 na ito. Ito. Itong ganitong desisyon na 12-0, alam nilang mali, pero kakampihan pa nila kasi nga gusto na nila mapalitan at tinitingnan nila na si Cayetano ay isang Duterte supporter. At dahil din nandun yung mga Duterte senators. So anything, kahit mali-mali na, kakampihan nila. Ganun yung mga yan Yung mga may galit at bitter kay Pangulong Duterte. And again, ayaw nilang manalo si VP Sara Duterte because they thought the same sila. Huwag kayong mag-alala, hindi naman po sila the same. Better. Better po si VP Sara Duterte in terms of strictness. Kaya, hindi kasi yan naman talaga sinasabi nila noon sa Davao Pag si Pangulong Duterte, mabait pa nga daw Pag si VP Sara Duterte daw, mas mahigpit. Kaya better in terms of strictness. Kaya yari kayo. Kaya ayaw nila Ayaw nila. Eto may papakita lang ako sa inyo, isang bumabatikos na wala sa hulog. Gusto ko lang punahin yung mga banat niya kasi sablay talaga Sablay. Kung ano-ano pa sinasabi Itong parin tong walang kwentan to. Nagbabalik po ang memo. Nagiging sentro ng usapan ngayon ang papel ng pananampalataya sa politika matapos punahin ng ilang faith leaders ang paggamit umano ng mga religious teachings para ipagtanggol ang mga kontrobersyal na pulisiya ng gobyerno. Kaugnay nito, ininunsad din ang grupong Kingdom Keepers na nagsusulong ng moral accountability sa mga lider ng bansa. At para mas maintindihan ang isyong ito, makakausap natin ngayon live via Zoom ang running priest na si Father Robert Reyes. Welcome to Memo po at Happy Independence Day, Father Robert, and Happy Feast of the Sacred Heart. Good morning, Father. Yes. Good morning, Willard and Margot. Good morning. Yes, happy Sacred Heart Feast. Yes po, first of all po, meron naman bagong grupo. Ano naman po ang pangunahing layunin ng Kingdom Keepers? At bakit
ninyo na piling ilunsa dito ngayong panahon ng matinding political division sa bansa? Obviously, pati mga simbahan po divided, no? Kasi we're Ito na naman, may bago na naman silang grupo. Kingdom Keepers. Tapos sarang sinasabi ng host na parang they represent, they own the morality, they own the Bible, the scripture. baka tatlo lang sila dyan eh. 3-5 lang siguro sila dyan eh. Tapos sila na yung pinakamaghahari. Yan po kasi ang hilig talaga ng mga pare eh. Noong palang unang panahon, meron talagang sa kasaysayan, kahit babasahin yung history, not only history nung panahon ni Rizal, even before, even the time of the Jews, pag yung mga church leader nakarinig ng iba, na grupo, nagpipreach ng gospel, ang punakaga, hindi dumaan sa amin yan. Hindi namin yan kasama, so mali sila. As a matter of fact, that's the reason why Jesus was outcast by these Pharisees. Kasi hindi nanggaling sa kanila yung Savior na inaantay, yung Messiah. Remember, there was a scripture, and these Jewish Sadducees and Pharisees, alam nilang may Masayang darating. Pero hindi nila matanggap na yung Messiah na yung galing sa Nazareth. Hindi nila matanggap na itong Messiah na to pinanganak sa ng mga animals. Hindi nila matanggap. Hindi nila matanggap na hindi galing sa kanila. That's why they criticized Jesus at that time. Kasi hindi, kami ang pinuno ng mga Hudyo. Dapat dito, kasi remember, that Messiah was promised to the Jews. Therefore, it should come from us. Pag hindi galing sa amin, mali. Ganun lang kasimple. Parang ganitong parin to. Hindi pwedeng gamitin ni Cayetano ang Biblia. Sa amin yan. Kami lang may-ari niyan. Kami lang mag-interpret niyan. Alam mo, as a matter of fact, eto, makinig kayo. As a matter of fact, noong panahon ng Protestant, yung panahon ni Martin Luther, tandaan ninyo, ayaw nga nilang pagbasahin eh. Ang ginawa nga ni Martin Luther, i-translate niya through yung scripture into their language. Nagalit ang pamunuan ng church noon, kaya siya sinibak. Kaya naging Protestant. Ibig sabihin, they protest. Parang yun ang dating. Kasi nga, ang sinasabi ni Martin Luther noon, mali. Mali yung katuruan nyo. Ba't kami magbabayad para sa kaligtasan ng tao? Ganun. Di ba? Bakit? Ugali na po kasi ng mga pare at ng mga leaders na yan na pag hindi galing sa amin, walang karapatan. Dapat kami lang, kami, wala na. divided politically. Yung mga pro ganito, pro ganon. And so Catholics, Protestants, Evangelicals experience this division. Kaya nag-usap-usap ang ilang mga pare, mga evangelical pastors, Protestant pastors and priests, pati yung mga lay theologians sila, nag-usap-usap kami. We should not be divided on what is true. Yung katotohanan should not divide us. Hindi tayo dapat ma-divide as far as the welfare of our country is concerned. We should focus on what unites us first rather than what divides us. Especially, we should not be divided by what we believe in. Dapat, if we believe in God, that should unite us. Believe in Jesus, that should unite us. Pero bakit pati mga religion ay nadi-divide pagdating sa Diyos, pagdating kay Kristo? There's something lacking somewhere. Kaya na-discover namin, I think we have to pray, study,
analyze, discern, and act together. Yun po ang kulang, kaya kaya namin binutong bagong grupo na to. We will now spend time, mga paring Katoliko, mga evangelical pastors, mga paring Protestante, at yung mga lay counterparts, at may mga lay theologians tulad ni Dr. Melba Magay, na kilala bilang isang very good academician, scholar, and theologian ng evangelical churches. It's great to see that all of the different church organizations are coming together. So evidently, it's not just a Catholic organization, although Father Robert Reyes is Catholic, but he mentioned that there are also some Christian organizations that have joined him. This is the time to learn from one another, no? Kasi parang hiwa-hiwalay po, mga evangelicals, isang bahagi ng lipunan, mga Katoliko, mga Protestante, but we also believe in Jesus, no? Christ unites us. Kaya paano natin paipakikita yung unity na yun, especially ngayon. Galit na galit ka kasi sa kay Cayetano dahil gamit ng Biblia at ng verses. Pero siya, gamit naman ng gamit kay Christ na mali naman ang context. Bakit po mali ang context? Kasi sinasabi niya, kailangan unite. Alam mo, mali po yan. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo. Na nagkakagulo ang bansa dahil parang humahati sa ating mga politicians, no? Look at what happened sa Senado, kaya kami nagagalit. Instead of creating unity amongst themselves, sila Alan Peter at yung dating majority na ngayon naging minority, ay parang gulong-gulo na ang Senado. And bahagi ng gulo na ito ay ginagamit pa mali sa maling paggamit po ng religion. Eto, gusto niyo ng ano? Hindi, ito para lang sa kalaman. Quote siya ng quote eh. O, dalagay natin. Sabi dito, Luke 12:51-53, do you think I came to bring peace on earth? Jesus was talking here, No. I tell you, but division. From now on, there will be 5 in one family divided against each other. 3 against 2, and 2 against 3. They will be divided, father against son, and son against father, mother against daughter, and daughter against mother. Bakit? Banat ba? Baka isa lang yan. Hindi. Meron pa, Matthew 10:34-36, do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to turn a man against his father and a daughter against her mother. Akala ko ba, sabi ng Biblia, honor your father and mother. Bakit ngayon biglang papasok si Kristo, sasabihin niya, for I have come to turn man against his father and a daughter against her mother. Parang conflict yan O, kita nyo na may conflict sa Bible? Ganyan yung mga mga nagpapaliwanag yung mga galit sa Biblia Walang conflict dyan. Simple lamang po ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Matik talaga magkakaroon ng division when you try to divide those who follow Him and those who do not. Those who are evil and who follow the gospel. Matik magkakaroon talaga ng division. Hindi dito sinabing i-disrespect ang magulang. Ang sinasabi lamang po dito ay definitely, one way or another, you have to say no to your parents, especially when it comes to faith. What if your parents have a different faith and God called you and you have to pursue that faith? Different. Alam mo naman, ang mga magulang sasabihin nila, pinanganak na akong ganito, mamamatay akong ganito. But your eyes were open to the gospel of Christ. Ibig bang sabihin, sorry, sige, kung ano na lang yung religion ng aking magulang, doon na lang ako. Hindi. Ito yun. I came not to bring peace on earth. There will always be division. So ano ibig sabihin? Yung pagkiklaim, naku po, nakalimutan ko palang i-mute, sorry. Nag-e-echo pala yan. Pasensya na nag-echo kayo.
O ito, hindi na mag-echo yan. Yung sinasabi niya ditong dapat ay hindi divided, hindi po. You cannot. Kasi you cannot unite doon sa mga government officials na nag-aano ng katiwalian, na nagpupush ng corruption. You cannot unite with them. Kaya there would be division, bad and good. It's a division. Evil and godly. It's a division. Kaya ngayon, there are evil in the government. Hindi ibig sabihin, tatahimik na lang kami, we will join them. So that there's no division among us. There would be peace because Christ said peace. Hindi. You are misinterpreting the gospel. Father, maling-mali. There will always be a division. And as a time goes by, lalong-lalo na in the last days, there will be a lot of division. Kasi nga, magiging prominent ang evil, magiging mas maingay, mas malakas, as mas demonic. And when you say no to them, talaga magkakaroon ng division. Kaya maling-mali itong paring to eh. Sa totoo lang, maling-mali itong paring Maling to. paggamit ng scriptures na accommodating, no, appropriation. Imbis na yung scriptures, salita ng Diyos, ay ginagamit para matuklasan ang katotohanan, lumayat sa kabulagan at sa kakitiran ng pananaw. Hindi. Ginagamit pang depensa sa mga posisyon na questionable. Father, Kaya, sabi po ni... nagkaisa kami. Father, sabi po ni Senator Alan Yes. Cayetano, meron akong 3 librong hawak. At isa po dun sa mga librong hawak niya na nag-justify sa pagiging Senate President pa din po daw niya ay ang Bible. Ano po ang masasabi niyo po doon? So ang inyo po bang Kingdom Keepers ay hindi sang-ayon doon sa pagsabi niya na hawak po niya yung Bible at yun daw ang nagsasabi na siya ay patuloy na Senate President pa din? Ganun rin ang ginagawa ni Kibuloy. Hawak palagi niya yung Bible. Oh. Diba? Hindi porket hawak mo ang Bible, ikaw ay nagsasabi ng totoo, ikaw ay sumusunod sa gusto ng Diyos na sabihin mo at gawin mo. Kaya ang ginagamit, anong nangyayari po, yung Bible po ay nagiging instrumento. It's being instrumentalized to justify positions. It should never be done that way. Okay, scriptures, sabi nga ni Timothy, is good for correction, it's good for understanding, it's good for direction. Yan po sa Timothy 3, no? You don't use scriptures for self-defense. You use scriptures to find God and to ask for God's help. Yan ang hirap talaga eh. Ayoko na. Last na yan. Last mo na yan sa akin. Alam mo kasi, nagagalit siya yung sinabi kasi, di ba may hawak na 3 libro, Constitution, Bible, and Senate Rule si SP Cayetano. Hindi naman niya sinasabing siya lang ang nag-i-interpret nun, siya lang ang magaling tungkol sa Biblia. Ang sinasabi lang niya, these are my guides. Ito ang ginagamit kong guide for me to rule as a Senate President. Tapos magko-quote pa si Father ng Timothy na mali-mali na naman. Bakit mali? Kasi tama eh. Tama. Ano ba nakalagay doon? Diba? Use for guidance ang scripture. 'Di ba? Ang ibig sabihin doon, sinabi ni Paul kay Timothy na gamitin mo 'yan bilang gabay mo because that scripture is God's breath. Ibig sabihin, salita yan ng Diyos, kaya yan ay good for correction, good for guidance. Mali ang paggamit mo. Mali ang pag-intindi mo, Father. Bakit? Tama yung scripture na yun kay SP Cayetano. Ginagamit niya, again, I'm not saying perfect si Cayetano, I'm not saying that. No one is perfect. That's why you come to the Bible.
Kasi meron kasing perspective ang tao. Ba't ka nagsisimba? Masusunog ka dyan, mamamatay ka. Pag nagsimba ka, mamamatay ka dyan. Pag hinawakan mo yung Biblia, mamamatay ka dyan. Banal yan, Biblia. Hindi ho. Tama kayo, banal ang salita ng Diyos, pero kaya ka nga lumalapit, kaya mo nga ginagamit para makorek ka. Para magkaroon ka ng guidance. Alam mo kung sinong nagganyan? Demonyo. Totoo, walang biro. Ang nagsasabi ng ganyan ay demonyo. Tandaan niyo to Ang demonyo pag nagkasala ka, itong statement niya. Bible ka pa dyan, makasalanan ka naman. Di ba? Bible ka dyan. Ano ka? Simba ka dyan. Service ka dyan, makasalanan ka naman, huwag ka na mag-service. Bakit? Sabi mismo ng Biblia The accuser, si Satanas. Kaya nga, ikaw may Biblia, kaya ka nga pumupunta ng church because you are a perfect person who needs God. Kailangan mo ang Diyos, kailangan mo ang salita niya para ikaw ay matuto, makorek, maglinis, masanctify. Mali. Tama. Tama, masanctify. Di ba? Yun ang dahilan Hindi, ilalayo mo yung sarili. Bawal mo. Wag mo hawakan niya kasi hindi ka banal. Hindi, sorry pero ganun po kasi ang salita ng demonyo Parang si Father, parang kesa na-encourage, tama yan. Maybe, alam mo yon, maybe he should read more and he should really understand. Hindi Ang correction ni Father, hindi, kami lang ang pwede. Ikaw, speaker ka, Senate President Cayetano, bawal. Ay naku, umiinit na naman ang ulo ko, kaya lang natapos na ang 1 oras nating pakikipag-usap. Huwag na nating ituloy ito. Anyway, maraming salamat po. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na ating video. Sana po ipagpalain kayo mga kababayan. Etong weekend, lalong-lalo na, it's a long weekend today and people are really having their vacation while celebrating the Independence Day yesterday. Pero ngayon ko ginagawa itong Independence Day. Kaya Happy Independence Day, pero sa totoo lang, wala pa naman talaga tayong tunay na kalayaan mula sa mga magnanakaw na politiko. Walang kalayaan talaga. Sa totoo lang, wag mo tayo tunay ba talaga tayo malaya? Hindi. Hanggang ngayon, kontrolado pa rin ng gobyerno ang pera ng taong bayan. Maraming salamat po. God bless everyone. See you again tomorrow.